medyo mahaba-haba, baka mahaba ang pila, kailangan may energy tayo. Bago na po yung form ng ITR ha. Sabi naman nila, madali namang intindihin ito, no? Para na nga daw SALN, talaga ililista mo lahat-lahat. Pero nandiyan naman tayo, may serbisyong totoo booth tayo para tulungan yung ating mga kapuso sa pagpa-file ng kanilang ITR. Yan. Basta bigyan natin ng konting oras para intindihin yung bagong format. Tutulungan tayo dyan ni Ate Sue. Nakabisado na yata ang lahat ng Ate Sue, tulungan mo kami. Yes, good morning, Rhea. At good morning, Susie. Ito, sa huling araw ng pag-file ng Parang income flag tax. ceremony, Ate Sue. Merong misa kasi ngayon dito. Ano, kailangan kasi, syempre yung mga tauhan ng BIR, alam mo naman yan dahil inaasahan na yung pagdagsa. At syempre yung mga darating dito, medyo sabi nga ho kanina ni Commissioner Kim Henares, magbaon ho kayo ng pasensya dahil mainit ang panahon at baka dahil sa dami nga ng tao, baka matagalan kung mayroon kayo kailangan ipa-assist. Konting pasensya, kaya may misa ngayon dito. At isa sa mga dumadalo nga dito, si BIR Commissioner Kim Henares. So dito po sa ating gagawin ngayon, meron ho tayong servisyo totoo, meron ho tayong help desk, syempre yung mga tauhan po ng BIR para ho tumugon doon sa mga may tanong kung paano sa kanilang pag-file. Baka may mga question kayo, mga hindi kayo naiintindihan. Pwede ninyo po silang i-approach dyan. At more than willing naman po sila para maging maayos yung inyong form bago kayo mag-file. Siyempre, andyan po sila, katabi ho natin sila. At meron tayong booth kung saan meron ho tayong maiinom na tubig dahil napakainit ho ng panahon habang naghihintay na malamang mauuhaw ho kayo. Meron ho tayong libreng tubig. Meron tayong candy. Baka humalipasan kayo ng gutom. So may candy ho tayo pinamimigay dito. Libre po ito. At higit sa lahat, meron tayong ballpen. Kasi alam niyo naman, pag kailangan magsusulat ho tayo hindi ho kayo pwede manghiram pa ng manghiram. Kung wala kayong ballpen, nakalimutan nyo, punta ho kayo dito sa aming booth at bibigyan ho namin kayo ng ballpen. Ngayon, eto po yung sinasabi, may bagong form ang BIR, meron daw hong form yung 1701, parang sabi nga ho ng iba para daw SALN. Ngayon, para mas malinawan natin yan, alamin natin mula kay Ms. Nora Flores, ang Group Supervisor ng BIR South Quezon City. Good morning po, Ms. Nora. Good morning, Ma'am Susan. So ito yung ating bagong form. Opo, ang makikita ho natin, well, yung dati kasi parang 2 pages lamang yun na back and forth. Opo. Ngayon, 3 pages na back and forth. At kung makikita din natin dito, Ms. Nora, na masyadong, medyo marami yung boxes na inilagay para sa pagsusulat ng mga personal information, especially yung address. Diba? Tama, ma'am? Kompleto po. So, ito hindi inilagay para ho display ang sinasabi ko ng BIR. Sagutan yung lahat yan. Eksakto. Sabi nga ni Commissioner kanina, minsan kung may mga papadala sa inyong communication ng BIR, hindi ho nila maipadala, bumabalik sa BIR because hindi ho kompleto yung inyong address. So, kailangan i-fill up po ng tama yan, Ms. Nora. Gaya ng nakita natin nga, ayan po. Pati yung meron na palang email. Meron na rin po. So, yan. Ito yung pangalan, syempre, address, may email. Pati may mga contact number pa ba din? Opo, meron din po. Okay. Nakalagay din yung mga contact number. Ito po yung mga beneficiaries. Opo. And then ito, ma'am. Dito po yung computation ng ating tax due, kung magkano yung ating babayaran. At ito, nakikita naman natin doon sa binibigay ng ating mga employer, di ba, Ms. Opo. Nora? So, ito yung mga importanteng i-fill up. Opo. Ng mga, especially yung mga individual taxpayer. Ito, ma'am, ano po ito, Ms. Nora? Dito po yung ating breakdown ng ating income hanggang makita natin magkano yung income na subject sa tax. Kung napapansin nyo ninyo sa mga kumpanya, yung mga employer natin, pagka ganito malapit na, may pinibigay silang mga, ano tawag sa gano'n? Form 2316 po. Yun yung parang pagbabasihan mo ngayon, kung pipil up mo na. Eto ngayon, Ms. Nora, yung sinasabing bago po yan, bagong supplement. portion po ito. Ano yung mga nakalagay dito? Ang nilalagay po natin dito, yung mga income natin na subject na sa final withholding tax. So, passive income po ito ang laman. Dalawang portion po ito. And then yung another portion po, yung mga natatanggap natin na exempt sa tax. Example po yung pension. Ay, mga pension. Opo, ilalagay din po natin kung meron tayong natatanggap na pension. Although exempted po siya sa tax, ilalagay din po natin. So, ito may nakalagay dito, may mga interest. Ano yung interest? Ang interest po, halimbawa po meron tayong pera sa bangko. Mga interest na so, kinita, nag-earn po ng interest yun. Ito po dito po natin ilalagay. Royalties, yung royalties. Yan po yung halimbawang meron po tayong may binabayaran sa'yo. Opo. Yan po.
parang parang ano tawag doon, intellectual property. Opo, yung parang mga ganyan po. Yung parang binabayaran yung paggamit ng pangalan iyong mo. pangalan. Parang Opo. ganyan, okay. Ito namang dividends, ano po itong dividends? Ayan po yung halimbawa ng meron po kayong mga Stocks. stockholder kayo sa isang kumpanya. Bibigyan po tayo ng dividends. So ito po yun, dito po yun. Lahat po ng items na to, na subject na po to sa final withholding May nagtatanong tax. pati ba yung prizes and winnings? Ano to, yung mga napanalunan sa mga raffle? Ay, opo. Pagka po more than 10,000, yan po yung sinasubject sa final withholding tax. Pagka po below 10,000, hindi po Hindi siya na. sinasubject. Yung fringe benefits, ano po Ang ito? fringe benefits po, halimbawa pong tayo isang empleyado sa isang kumpanya at tayo ay nandoon sa at supervisory level, so mataas yung ating posisyon, pwede pong tayo ay nabibigyan ng mga benepisyo. For example po, pwedeng tayo ay libre sa pabahay, ang nagbabayad ay yung kumpanya. Kotse, Pakotse po, sasakyan, ayan mga po, ganun. opo, ayan, kasama po yan. Ilalagay mo rin Nasa-subject yan na po daan. yun sa withholding tax. Okay. Ito naman nakalagay para may pagbebenta ba? May binenta kang property. Opo, kung nagbenta po tayo ng ari-arian natin or nagbenta po tayo ng stocks. Tax, opo. Kasama ito. po yun. Okay, ito pa, ano po itong nakalagay? Other income subject to final tax. So Ano yung po yun? mga items po na hindi po na-mention dito po, pwedeng meron po tayong ibang transaction na hindi na-mention dito. Dito po natin ilalagay sa other So ito yung income. tinatawag naman para mga supplemental, passive, ano tawag doon? Passive income po ito dito po. And then the rest, yan, syempre, yung mga nakalagay na lamang po. Ito ho yung Opo. medyo talagang medyo naiba doon Bago sa po ito bagong talaga, form. opo. Pero kanina nga ho, nakausap natin si Commissioner Kim. Sabi po niya, sa ngayon, parang optional pa naman ito, Opo, no? opo. At tinitingnan pa nila kung by next year, ay magiging mandatory na yung pag-fill up dito nga sa parang supplemental information ng isang taxpayer. Ma'am Nora, maraming salamat Opo, po. opo, opo. Pero pa ba kayong gusto idagdag, ipaliwanag doon sa ating mga tagapanood ngayon, mga nanonood at magpa-file at maghahabol ngayong araw na ito? Meron po. Kasi ang pag-fill up po nitong ating bagong income tax return, dalawang paraan po pwede. Una-una po gagamit po kayo ng interactive income tax return. Available po ito sa website ng BIR. So from the internet, doon mo na siya i-fill up. Pwede mo na siya i-fill up Opo, doon. after na fill up, ipiprint mo na siya. So yun na yung ipa-file mo. Okay. Kung medyo masipag ka namang magsulat, you can fill it up manually. Kuha ka ng form. Opo, kaya lang po 3 kopya din. At 3 kopya din. Opo, manually po ang pag-fill up. So dalawang pwede po. So pwede kung nasa bahay ka ngayon, medyo tinatamad ho kayo dahil baka kayo matraffic dahil Monday, alam niyo Opo. naman ang Monday. Pwede sa open yung website niyo. Pwede po, www.bir.gov.ph po. Okay, tapos i-print mo and then dalhin mo na dito. Opo, yan na po. Okay na po yan. So napakaganda ho no, napaka-convenient na ho no para sa mga medyo walang masyadong time. Maraming salamat ulit, Ms. Salamat po, salamat po, Okay, Ma'am at Susan. mula po dito sa BIR, tuloy pa rin po yung misa. Alas 8 po sila magsisimula at tapos ho niyan ay Hanggang 12 o'clock, ma'am, kami. Hanggang 12 o'clock pwede ho kayo pumunta rito para mag-file ng inyong mga income tax. Marami na ho tayong mga nakapila dito mga kababayan. Ay magbayad na ho tayo. Mag-file na ho tayo ng ating income tax. No deadline po pagkatapos ngayong araw nito. Back to studio po tayo. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po.